Mga asaang pag-ulan sa Northeastern Luzon, kasama na ang bahagi ng Southern Luzon, West portion sa Visayas at Southern Mindanao ay iiral pa rin ngayong maghapon. Epekto pa rin yan ng magkasamang low pressure area na may southwest monsoon naman sa kanluran ng bansa. 90 at 91 W, may maliit na tsansang maging isang ganap na bagyo sa susunod na 48 oras. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 23, 2023. Ang oras natin boys from ngayong umaga ay alas 9:13 na ng umaga. Ngayon, balik ulit sa medyo maalinsangan na panahon di sa amin sa Caloocan City. So, inaasahan sa ilang bahagi ng Metro Manila at Northern Luzon part. Pero pagdating ng hapon, naasahan uli ng mga localized thunderstorms ang iiral dahil nga po sa salubungan pa rin ng malamig at mainit na hangin, lalo na mula sa kanlurang bahagi ng bansa na nagdudulo-tuloy ng mga pagkulog at pagkilat sa hapon at sa gabi. Sa ating current conditions ngayong araw ay overcast at gloomy, haze at a few clouds po ang umiiral din sa amin sa Caloocan City, dito sa amin sa West Grace Park, at makikita sa ating live CCTV snapshots ang matinding sikat ng araw ngayong umaga at may katamtaman lamang ang lagay ng panahon. Expected medyo humid ulit ang mararamdaman namin dito sa area ng Caloocan. So asahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Northern Luzon ngayong umaga. Sa lowest temperature na Talanaki Weather Station ngayong umaga ay since 5:15 AM ay nasa lowest of 26.4 degrees Celsius. Kahapon napagtala kami ng mataas na alinsangan at 33.4 degrees Celsius. Kahapon ng 11:13 AM halos stationary since nakalipas ng 3 araw. At sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw uli na may matinding alinsangan pa rin sa kanila despite na may mga pagkulog at pagkidlat sa hapon at sa gabi na umabot sa 36.2 degrees Celsius. Sa Baguio City, stationary lamang sa kanila na lowest temperature of 17.8 degrees Celsius. Sa Ilola naman, ang Mactan sa may bandang Cebu area ay nasa maximum of 39 mm ang total na inulan sa kanila since past 24 hours. Pero sa amin sa Caloocan City, inulan lamang kami kahapon mga at least 6.9 mm na moderate rain showers. Kaninang madaling araw, since 12 AM ay inulan kami, medyo drizzle rain ulit ito at 0.9 mm ang total rainfall sa ngayon. So asahan sa maghapon, magkakaroon na naman mga ilang scattered rain showers at isolated na mga pag-ulan dito sa amin sa Caloocan at inaasahan natin yan. Sa ating monitoring, sa ating cyclone monitoring, sa ating dashboard, ay inalis na po ng tuluyan si 98W at dalawa na lamang ang natitirang low pressure area nating binabantayan at ito ay posible o may maliit na tsansa na maging ganap na bagyo ang dalawang ito na ating i-dictate mamaya ng konti lamang. Sa ating outside humidity ay nasa 73% po ang ating outside humidity at bumababa ito ng 5% since last hour. So asahan pa rin ang humid dito sa amin. At sa atmospheric pressure ay nasa moderate at 1,009 hectopascal. So anumang oras, mamayang hapon muli, makakaramdam na naman tayo ng mga pagkulog at pagkidlat na naman. Sa high tide and low tide status, may 5 hours and 40 minutes. So high tide tayo o alas 2:42 ng hapon ito magiging high tide. So kasalukuyan pong low tide po ang Manila Bay. So medyo malayo-layo muna kayo mag-harvest. Huwag muna sa pangpang ng Manila Bay dahil mababa po ang level ng tubig dyan. Sa ating almanak sa mga biyahe ngayong Miyerkules ay sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at inasa lulubog ito mamayang 6:14 PM. Ang ating waxing crescent na 37% na po ang illuminated ng sinag ng buwan ay sisikat po sisikat mamayang 10:59 AM o halos alas 11 ng mamayang konti. At bukas naman, kinabukasan naman ng 10:39 PM naman, mamayang gabi naman ng 10:39 PM ito ay lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, inaasahan na medyo maalinsangan ang maghapon daw pero may mga localized thunderstorms ang inaasahan. Chance na pag-ulan 100%, pero typically mga ilang
drizzle to light rain showers na naman ang iiral sa amin dito sa amin sa Caloocan. So sa bang bahagi ng Metro Manila, bukas ng Huwebes, ganun din, may mga partly cloudy ang asang maghapon na may mga localized thunderstorms pa rin. 62% ang tsansa ng pag-ulan bukas ng Huwebes. At ayon naman sa ating local weather advisory, auto-generated ito, since kahapon na una ko nang naibalita ay sinunod ni Pag-asa kaninang as of 4 o'clock AM. Ngayong araw, ang kanilang synopsis by 3 o'clock AM ngayong araw ay ang low pressure area na namataan nila since 3 o'clock AM sa layong 570 km silangan ng Apare, Cagayan. At ito ay halos malapit sa bandang northeast ng Santa Ana, Cagayan pa rin na aking ibinalita kahapon sa aking Facebook channel o sa aking Facebook page. So ina-expected na magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na sa northeastern Luzon at at least makakapaghatak ito ng bahagya sa ating habagat na magdudulot lalo ng mga kalat-karta pag-ulan lalo na sa bahagi na ito ng northwestern Luzon kasama na ang bahagi ng Zambales at ilang bahagi pa rin ng bandang Baler Aurora at ilang parte sa may bandang Rizal at maapektuhan na ilang bahagi ng Metro Manila kabilang na dito sa Caloocan City. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang mag-upward convection. Nagkaroon na ng upward convection itong si 91W na malapit na ngayon sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Ayan po. So nagkakaranas ngayon ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan sa bahagi ng Cagayan Valley at ilang parte ng Isabela. So magdala ng pananggalang sa ulan mga folks Although mahina pa ang kanyang cyclonic circulation at outer band nito, hindi pa masyadong ganap na bagyo kasi, pero sa mga forecast ipinapakitang significantly nagkakaroon ng rapid intensification daw ang ipinapakita ni 91W. So ano man ang magiging development nito sa susunod na 24 o 48 oras, ay paghandaan na lamang yung outer band o rain band nito na asahan ang moderate and heavy rain showers na unang lalagapak dyan sa bahagi ng Cagayan Valley, siyempre mula sa may bandang Santa Ana hanggang dyan sa may Isabela at Kasiguran Aurora. At yung paghatak nito sa ating habagat na makakaapekto ng mga pag-ulan dito sa may bandang west portion sa Luzon at maaaring kasama ang Metro Manila at ilang parte ng Southern Luzon lalo na at kasama ang Bicol region. Samantala, unahin muna natin ang lagay ng panahon mula dyan sa may bandang extreme northern Luzon, mula Babuyan Islands at Ilocos Norte ay makakaranas ngayon sila ng mga medyo katamtaman na lagay ng panahon. May mga ilang partly cloudy pero medyo maalisangat mataas po ang heat index kabilang na ang Tuguegarao, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Isabela. However, nakakaranas ngayon sila ng mga pag-ulan-ulan ngayon dyan. Epekto nga po ng outer rain band ng low pressure area na C91W. Sa mga detalye na gustong malaman ng mga inulan dyan sa bahagi ng Makunakon, Kabagan, Palanan, Isabela, Dirapige, Dilasag, hanggang Kasiguran, Aurora. Kasalukuyan may mga ilang moderate and some heavy rain showers ngayon na umiiral dyan. So magdala ng pananggalang sa ulan at iwas sa posibleng mga pagbaha dahil expected na magkakaroon ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero sa bahagi ng Santa Ana, Gonzaga at Lalo hanggang Bagaw ay medyo magiging maulap lamang muna ang iiral pero expected ang mga kalat-kalat and isolated rain showers na may pagkilat at pagkulog dahil yung outer rain band ng trap, hindi 91W ay nagpapang-abot ngayon dyan. So anytime ngayong maghapon ay asahan ang mga unti-unting mga ilang moderate and some heavy rain showers. Lalo na po mamayang hapon. So tingnan dyan mga folks Pero sa kanluran ng northwestern Luzon, dyan sa may bandang Pagudput at Lawang, pababa ng Bigan, La Union, pababa ng San Juan at kasama ang ilang parte ng Baguio City ay hanggang Katamtaman at mga ilang kalat-kartamang muna ng mga drizzle rains ang iiral lalo na sa bahagi ng baybayin ng Pagudput at Lawang, Ilocos Norte. At mula dyan sa may bandang Bigan, pababa ng San Juan ay nasakop pa rin ng bandang La Union o San Fernando, La Union ay makakaranas muna kayo ng medyo katamtaman lagay ng panahon at ilang mga partly cloudy po. So, isolated na mga rain showers po ang iiral pagsapit po ng hapon o gabi at asahan po ang mga localized thunderstorms. Sa ngayon, medyo malinsangan muna, medyo humid muna ang iiral at katamtaman ang lagay ng panahon. Kasama na ang bahagi ng Central Luzon, pababa na po yan ng bandang Angeles, sakop na po yan ng Tarlac, San Fernando, pababa na po yan ng parting Bulacan, at dyan sa may bandang iba pababa ng Olongapo at dyan sa may bandang Balanga
ay makakaranas muna ng ilang partly to mostly cloudy at mga isolated rain showers, lalo na po sa hapon o sa gabi. Yan, umiiral ang ating southwest monsoon pa rin. At mula dyan sa bandang Tarlac, mababa nga po ng Bulacan, kasama ang Metro Manila, bagamat medyo maaraw ngayong umaga, pero unti-unting magkakaroon ng mga partly to mostly cloudy ang iiral, at lalo na pagdating ng hapon ay magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers at mga localized thunderstorms. Dahil yung ridge ng mainit at lamig na parte dito sa kalagitnaan ng ating bansa sa Luzon ay magdudulot po ng mga localized thunderstorms sa pagitan na yan. Dahil yung salubungan po na mainit at lamig na panahon nagdudulot ng condensation, mataas na condensation at concentration ng mga localized thunderstorms, lalo na po mamayang hapon po o gabi. Sa may bandang southern part ng Calabar Zone ay makakaranas ng medyo maulap na papawirin mula dyan sa may bandang Tagaytay, Batangas, Laguna area. Siyempre, hindi pa rin lusot ang bahagi ng Quezon Province po. Lalo na sa Baler Aurora ay kahapon po ay mas matindi ang mga inulan po sa kanila dyan maghapon at may mga pagtulog at pagkilat. Magpapatuloy po yan kahit ngayong araw mga folks. So paghandaan pa rin at take note na lamang sa mga taga Baler Aurora hanggang dyan sa may Puliloy Island all the way hanggang dyan sa pahagi ng Atimonan, Quezon, Paridel all the way hanggang Lopez. And the rest ng Calabarzon, dyan sa may bandang Calamba, Laguna, kasama na ang Lipa, Tagaytay man yan, o dyan sa may Mabini, magiging maulap po ang papawiran natin ngayong umaga. Pero makakaranas tayo ng medyo mataas muna na temperatura. Pero pagsapit ng hapon o gabi, magkakaroon ng ilang dynamic rain showers po sa hapon o sa gabi. So kasama na po yan all the way. Yan, nabanggit ko na nga po ang Atimonan. At dyan sa Camarines Norte at kasama ang buong Bicol Region, ay magiging mostly cloudy po ang lagay ng himpapawirin dyan. At makakaranas po kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So ingat na lamang sa mga posibleng pagbaha at wag naman sana magtuloy-tuloy ang malalakasang ulan. Dahil naka-forecast po sa bahagi ng Bicol, lalo na sa may bandang Albay, ay magkakaroon ng ilang malakasang pag-ulan. May mga ilang heavy rain showers ang iiral. So kasama ang bahagi ng Mimaropa ay makakaranas pa rin dyan sa bahagi, lalo na sa may Coron, Palawan ay makakaranas pa rin kayo dyan ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na papasok po ng Puerto Princesa. So ingat po sa mga biglaang malakas sa pag-ulan at pagbaba, at lalo na sa Occidental Mindoro na makakaranas ngayon kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, kabilang na ang Marinduque, kasama na ang Romblon, Masbate at ilang bahagi sa Sorsogon, at ilang dyan nga kasama na ang Catanduanes sa may Bicol Region. Then sa may Visayas, ganun pa rin, mula sa may kalurang bahagi, epekto pa rin ng ating southwest monsoon makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na ulan at ilang potentially heavy rain showers ang iiral, lalo na sa bahagi na yan ng Iloilo at ilang areas ng Panay Island. Mostly cloudy pong umiiral ngayon dyan at mga ilang kalat-kalat na biglang bugso ng ulan. So ingat po sa mga pagbabaha, kasama na ilang bahagi ng Negros Oriental at dyan sa may sentro ng Visayas, sa may Cebu area at Bohol. Sa may bahagi naman related, Eastern Samar, ganun din, kalat-kalat at mostly cloudy din ng mga iiral dyan at may mga ilang kalat-kalat. Scattered rain showers at mga localized thunderstorms, especially sa may bandang Gian, Eastern Samar, may mga potentially heavy rain showers din na umiiral na medyo sumusulpot-sulpot lamang, depende sa daloy ng ating monsoon trap patungo nga dito sa sirkulasyon ni 91W. So, watch out na lamang sa biglaang buhos ng ulan, lalo na mamayang hapon at gabi. And the rest ng Mindanao, lalo na sa may southern part ng Mindanao, dyan sa may Davao Region at bahagi ng Sorsogon area, mula sa may bandang General Santos City at Sarangani, ay may mga kalat-kalat po ng mga moderate and some heavy rain showers, kabilang ng Davao City, Digos area at Compostela Valley. And the rest ng BIRM ay medyo katamtaman ng lagay ng panahon at may mga isolated rain showers din ang iiral, lalo na sa hapon o sa gabi. So watch out dyan mga folks. And sa Zamboanga Peninsula, bagamat medyo maalinsangan, lalo na sa bahagi ng BIRM at bandang Osamis at Iligan, pero magiging maulap din at mga isolated rain showers, lalo na ngayong hapon o gabi, makakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. So, magdala pa rin ng pananggalang, hindi lang sa tinding sikat ng araw, dyan sa bahagi pa rin ng Cotabato, hanggang Marawi City, magdala rin para na rin sa biglang uulanin mamayang hapon o ng gabi.
At kabilang na nga po ang sentral ng Mindanao sa may Malay-Balay Bukidnon at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Especially dyan sa may bandang Surigao del Norte, pababa na po yan ng Agusan del Sur hanggang dyan sa may Silangan sa may bahagi ng Hinatuan. At sa huli, sa bahagi ng Campos de la Bari, papasok ng Davao Region kasama ang Davao City, magiging parte ito mo Surigao ding iiral at mga ilang isolated rain showers dahil umiiral po ang surface trough ng Southwest Luzon sa may katimugang bahagi ng Mindanao, passing General Santos City hanggang dyan sa may bahagi ng areas ng Governor Generoso. So magiging maulap po at mga kalat-kalat na pag-ulan ng mga localized thunderstorms. Well, diretso naman tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Itong si 91W at si ngayon ay from 90W ay naging si 08 west na po ito. So active low pressure area na po at may kukonsidera na po itong tropical depression na as of 11:45 AM ngayon ay ang kanyang central air pressure na ngayon nasa 1,005 hectopascals at ang kanyang 1 minute average wind speed na nasa 52 km per hour na po at bugsong umaabot ng 65 km per hour. At sa ating 10 minute average, medyo pasok na po siya as tropical depression at 39 km per hour at bugsong umaabot ng 48 km per hour. Bagyang kumikilos ito pakanluran sa bilis na 9 km an hour at as of 11:45 AM ay namataan ng sentro ngayon nito. Nasa layong 3,061 km, silangan ito ng Palanan, Isabela sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At bahagya itong medyo kumikilos pakanluran palapit dito sa bahagi ng eastern ng Guam sa bilis nga po na 9 km an hour. Bagamat napakalayo pa nito sa bansa at sa ngayon ay medyo maliit pa ang potential nito na dumikit o pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil pakanluran pa kasi ang kilos nito, so mayroong mga forecast na maaring ito ay mas lumapit pa ng ating PAR. So obserbahan natin kung tuloy-tuloy itong papasok ng PAR dahil sa ating Global Spectral Model kahapon ay pinapakita nga po na medyo kikilos pa ito pahilaga, northwestward patungo sa direksyon ng bandang Japan, Southern Japan o bandang Osaka. Yun ang unang nakikita kasi sa forecast ng ating Global Spectral Model at mga computer models. However, kung titingnan natin sa ating T-Citra combination, makikita po na yung si 90W rather ay makikita sa ating latest computer graphics at ating mga track forecast niya ay bigla itong kumikilos pa northeastward. Kahapon bandang pa kanluran ang kilos nito. Then ngayon bigla itong nag-record pa northeastward. Then bigla itong bahagyang hihilaga by August 26. Then by August 27, bigla itong kakabig pa northeast nga, palapit nga po sa direksyon o papunta sa direksyon ng Southern Japan. So, kung titingnan natin yung basehan natin sa data feed mula sa Joint Philippine Weather Center na naka-data feed sa aking webpage ngayon, ay makikita po na bigla itong kikilos at wala itong ipinapakitang significant na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. However, itong si 91W, kung titingnan natin, ay nasa loob na nga ito at malapit na ito sa bahagi ng Apari or ng extreme northern zone. Kung susukatin naman natin yung distansya nitong si 91W na highly significant na rin na isang ganap na low pressure o active low pressure area. The same hours since 11:45 AM. Kung susukatin natin kung titingnan naman natin yung layo ni 91W ay nasa layo itong 429 km silangan ng Babuyan Island. So halos malapit na ito sa may extreme northern zone na halos yung outer rain band nito ay nagpapaulan na ngayon mula dyan sa may bahagi ng Santa Ana, Cagayan, pababa ng Gonzaga, kasama na ang Bagao hanggang dyan sa may bandang Palanan, Isabela area. So pumapasok na rin yung outer rain band hanggang San Mariano, Kawayan City, San Mateo, pababa ng Echage hanggang dyan sa may Kasiguran, Aurora. Yung outer rain band nitong si 91W. So sa mga taga-bahagi ng Cagayan Valley hanggang Isabela ay dyan sa may silangang bahagi ay makakaranas kayo ng mga unti-unting mga ilang mga kalat-kalat na mga pag-ulan
at unti-unting magkakaroon ng bigla ang pagbugso ng buhos ng ulan hanggang sa mga susunod na oras and within 48 to 55 hour period habang ito ay kumikilos ng bahagyang pakanluran itong C91W. Pero bahagya rin itong kakabig pa north-north-west within 24 hour o past 24 hour period kasi pakanluran ng kinikilos niya. Then ngayon ay maaaring kumilos ito pa north-eastward, either patungo sa bahagi ng Taiwan o ng Ishigaki. So maliit pa rin ang tsansa sa ngayon nito na nakikitaan na magkakaroon ng significant landfall sa anumang bahagi ng Northern Luzon, dyan sa bahagi man lang yan ng Cagayan area. So maliit pa ang tsansa na ito ay lumapit. At obserban pa rin natin din, maaari pa kasi itong magbago ng direksyon dahil lumalakas po ang high pressure area dito sa may bandang eastern Japan. So posible kasi na biglang lumakas yung range of high pressure area na ang tendency ng mga bagyo o low pressure active natin na binabantayan na biglang posibleng kumabig pakanluran bigla. So magdedepende sa magiging behavior ng ating surface weather, lalo na sa range of high pressure area. Sa ngayon, medyo kaya-kaya pa kasi ng bagyo na kumilos pa hilaga ang dalawang low pressure area at itong active low pressure area sa labas ng ating PAR sa ngayon. So, titingnan natin at sa ngayon ay wala pang significant threat ang dalawang ito maliban kay 91W na magpapahatak lamang o magpapa-enhance ng ating habagat sa kanlurang bahagi at south western portions ng bansa na magdadala ng mga ilang pag-ulan lalo na sa kanluran ng Luzon, pababa nga po ng west portions ng Visayas at sa bahagi ng Palawan. So, although magiging sa ngayon sa aking opinion magiging maganda ito, at least uulanin ang bahagi nito lalo na sa mataas ang temperatura since nung last week pa sa bahagi nga po ng Tugigaraw area at Cagayan. At least magkakaroon ng mga pag-ulan dyan, at least maiibsan yung tindi ng alinsangan nila dyan. At least mapawian man lang kayo ng tindi ng alinsangan sa ngayon. Pero hindi natin alisin ang pag-obserba pa rin sa behavior nitong C91W dahil maaaring lumakas ito at magkaroon ng significant na pag-enhance ng ating habagat sa loob o sa susunod na mga araw, mga folks. At kung titingnan naman natin sa ating global assessment monitoring sa aking webpage, makikita po mula dito sa global spectrum model ay makikita aggressive na po ang pinapakita ng dalawang ito na C91W at 90W. At makikita natin C91W ay pinapakita mula ngayong araw ay unti-unting nagpapalakas ng paghatak sa ating southwest monsoon. Ayan po. Oh. So kung makikita ninyo hanggang August 28 ay hanggang this coming weekend ay makikita po na pinapaigting nito ang hatak sa ating habagat. So watch out po lalo na sa bahagi ng Palawan at Western Visayas at Southern Luzon. Iiral po ang unti-unting paglakas ng ating habagat hanggang sa this coming weekend. Samantalang itong si 90W ay manatili pa rin itong malayo at medyo pipirmi ito sa bahagi ng Guam at kikilos nga ito pa north-eastward na walang nakikitang significant nga na ito ipapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So medyo mababa yung ating alert status para kay 90W maliban na lamang kay 91W. At makikita natin sa mga computer models ng GFS at ECMWF ay pinapakita nito na mukhang umaabot pa sa tropical storm at severe tropical storm ang ipinapakita nito within 5-day period. At may maliit na tsansa pa na maaaring umabot ng typhoon category. Approximate na yan siguro mga bandang August 28 o 29, 2023. Pero titingnan natin dahil ito ay computer models pa lamang at forecast extended. So maaaring manatili lamang ito hanggang severe tropical storm or tropical storm lamang. Depende sa magiging intensification nito sa loob ng 48 to 55 hour period. So take note yan mga folks ha. Hindi pa significant na magiging typhoon yan sa ngayon. At binabantayan din natin yung behavior ng high pressure area sa may silangan ng Japan na maaaring magpabago sa kilos ng dalawang bagyong ito kung sakali. At kung titingnan natin sa mga mean sea level pressure niya ay makikita dito sa global spectrum model natin na si 91W ay mukhang aabot sa hanggang tropical storm hanggang severe tropical storm. Ayon dito sa pinaka lowest sa atmospheric pressure niya na mula 998 to 996 hectopascal. So posibleng naging severe tropical storm pa ang aabutin nito base rito sa pinapakita ng mean sea level pressure niya. Samantalang itong si 90W
ay makikitang mag-e-enhance ito, approximate mga bandang mga August 25. Ayan, diyan na siya magkakaroon ng aabot sa tropical storm ang kanyang category. Ayan, oh. Pinapakita hanggang tropical storm category ang ipinapakita niya. So probably mga kung hindi bukas ng Huwebes o Biyernes na po yan. So baka mga weekend pa ito magkakaroon ng significant na paglakas. However, maaring mapaaga yan dahil po mataas ang temperatura ng karagatan dyan sa may bahagi ng Guam. So posibleng mas mapapaaga ang kanyang intensification. However, inuulit ko ay malayo ang significant na papasok ito sa ating bansa, sa Philippine Area of Responsibility. So walang masyadong magiging malaking epekto itong si 90W. Si 91W lamang ang magiging focus o tututukan natin dito dahil ito ay mas malapit sa kalupaan ng extreme Northern Luzon na pinapakitaan nga po na magkakaroon pa siya ng enhancement na posible pang umabot sa severe tropical storm by August 27 o August 28, 2023. Depende yan sa approximation time niya. Kapag masyadong mainit o nagkaroon ng rapid intensification si 91W. At kung sakaling maging tropical depression yan, within 24 to 48 hours ngayong araw, ay tatawagin natin yan sa bagyong Goring. Ayun, tatawagin natin sa local name na bagyong Goring once na itaas yan ni Pag-asa bilang tropical depression within 48-hour period. So, yan po yung mga folks ha. Magiging malamang ay siya ay magiging ano. Yun. Samantala, wala naman tayong namataan na anumang gale warning o pagtaas ng alon sa bansa. So, wala po tayong may kukomento dito. Tuloy-tuloy lamang sa malilit nating sasakyang pandagat sa iba't ibang bahagi naman sa nalumayag ngayong araw. Despite na mayroon tayong low pressure area na si 91W, hindi naman nakakapekto sa ngayon ang pagtaas ng alon. Pero manatili pa rin kayong maging listo kung sakaling biglang magkaroon ng pagbugso ng hangin, lalo na dyan sa may taga-bahagi ng Cagayan, dyan sa may Santa Ana at dyan sa bahagi ng Babuyan Islands. Maging wari pa rin tayo despite na walang ipinapakitang gale warning ang ating monitoring system mula sa data feed ni GMA or either ni Pag-asa. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 23, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 23, 2023. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye, lalo na sa lagay ng ating panahon at sa mga dalawang low pressure area na nagiging aktibo na naman at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.